Good morning mga master. So, mayong bungkag sa inyong tanan. Magandang umaga sa lahat. Maradyaw na aga sa inyo hurot. Mana sa Surigao. Mot mga bato siya. So, Tagalog tayo. So, ngayong umaga mga master, unang araw ng bear months. Yan. So, papasok tayo. So, unang trabaho na receive natin mga master is check transmission performance. So wala siya ikuan. So wala siyang problema. Ang ginawa ang pinaano lang ng customer is papacheck yung performance ng kanyang transmission. So ang unit na to is Malibu, Chevrolet Malibu. So unang-una sa pag-check ng kanyang transmission performance, hindi natin agad i-road test yun. So ang gagawin natin, step by step ba, di baling matagal yung trabaho, importante is pulido. Yun yung tumatak lagi sa isip ko. Una, check natin kung may DTC. Yun, pinaka-importante yun. DTC na related sa transmission. Tapos pangalawa, siyempre check natin yung condition ng langis. Yun, importante yun. Check natin yung condition ng langis. Tapos yun na, saka natin road test. So ngayon lang muna ngayon. Tapos check natin mo, ipakikita ko sa inyo kung ano yung resulta natin pag-check. Basta ano lang, lagi natin tatandaan, huwag natin kalimutan yung mga basic talaga. Kung may problema yung transmission, hindi natin bababa agad. Check natin step by step. DTC, langis, check natin kung may bangga, may mga bend yung mga cooler pipes. Nun lang muna ha. Sa automatic transmission yun. 2019 pala itong model na itong Malibu. Check natin yung DTC. Ang kalahatan agad. Tsaga lang, hintay lang. Loading. Loading. Ayan. Tapos details. So wala siyang DTC, walang trouble code. So ito yung kanyang cooler pipe. Kanyang kulay, wala naman siyang king, wala siyang puti, wala siyang kaya na nabangga. Tapos yung mounting, kita yung mounting niya. Okay naman yung mounting. Wala siyang bangga. Color, walang problema. So ngayon naman sir, kuha tayo ng sample ng oil. Check natin yung condition ng oil. Oh my god my friend, grabe. Ano to, engine oil? Sobrang itim na my friend. Ang duda ko nito mga friend, hindi ito nagpalit ng oil sigurado. So nakita nyo yung mga master, yung kanyang langis, para siyang parang engine oil na yung kulay nung hindi nag-change oil. So pag ganong case mga master, advice ko sa inyo, wag agad kayong mag change oil. Wag nyo agad i-change oil yung mga ganong case. Kasi nakita ko dito, yung mileage niya is 154,913, so 154,000. So ang duda ko, hindi pa to nagpalit ng langis kasi ang sobrang itim talaga. So ganito nga gawin natin, patawagan natin yung customer sa service advisor, tatanungin natin kung kailan siya nagpalit ng transmission fluid.
Kasi based doon sa history, pina-check ko sa ating team leader yung history ng service history ng sasakyan na to. Hindi pa siya nagpalit ng transmission fluid. So gawin natin, patawagan natin sa service advisor. Hindi mo natin sabihin ang condition ng kanyang langis para malaman na natin kung nagpapa-change oil ba talaga siya. Kasi yung kulay pa lang ng langis sobrang itim na. Tapos sa ilalim naman sa mga linya ng cooler pipe, wala naman siyang sign of damage or natupi or na-aksidente sa sasakyan. Yung kanyang mounting okay naman. So yung langis lang talaga. So gagawin natin ngayon, patawagan natin sa customer, tapos itong sasakyan na to paparoad test natin sa ating team leader. So ganun lang, hindi agad tayo mag-recommend ng palitan ng langis niyan kasi may tendency kasi mga master, pag high mileage na yung sasakyan, hindi pa siya nagpalit ng langis, ang mangyayari pag change oil natin, magkakaroon ng problema, masusunog yung mga clutches. Bakit? Based sa aking idea lang ha, yung kasing mga clutch fiber natin ano yun, syempre taas na ng kilometrahe, tapos kumbaga nagbago na yung viscosity ng langis ba, sobrang lagnaw na to sigurado. Parang lumalambot yung mga clutch fiber nya. Tapos pag nilagyan natin ng panibagong langis yon, bagong oil, bagong ATF, mangyayari masisira yon. Minsan yung iba natutuklap kasi iba na din yung viscosity ng bago so masisira yon. Tapos magkakaroon ng problema yung transmission, babalik sa technician. Bakit ganito ganyan, pinasok ko yung sasakyan ko, walang problema. Ngayon palitan mo lang ng langis, nagka-problema na. So kung halimbawa ma-confirm natin na hindi siya nagpalit ng langis, gagawin natin, papagawa tayo ng waiver na bago tayo magpalit ng langis, may approval ng customer na kung anong mangyari, kasi kasalanan niya hindi siya nagpalit ng langis So kung anong mangyari, save tayo, di ba? Ganun lang.